EP. Mga kababayan, kahapon po, 'di ba, may nag-file ng impeachment case kay Digong. 'Yun po yung mga biktima ng EJK. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, itong si Attorney Vic Rodriguez, umaalma, umiiyak. Bakit anong iniiyak ni Attorney Vic Rodriguez JP? Ang kanya pong pahayag mga kababayan ay ito. Sabi niya, disbarment cases are supposed to be confidential in nature, but here we see a shameless emphasis on publicity. It is nothing but a publicity stunt given the circus that accompanied the filing. Mga kababayan, eto na naman tayo. Tayo ngayon, sa bansa natin, sabi nila gusto nila ng accountability, ng transparency. Bakit yung disbarment case ni Digong gusto nila? Bawal isa publiko. Kailangan private lang daw, mga kababayan. Bakit nung sila Secretary Larry Gadon, sabihin natin kahit sa kalaban, kila Trixie Angeles, kila Toto Kausing, nung mga panahon na sila ay pinapadisbar, nung sila ay nakasuhan, yung sila ay nasuspend ng Integrated Bar of the Philippines. Bakit, mga kababayan, yan ay nakapublic lang din naman Bakit nagtataka lang kami, Vic Rodriguez, kapag ang mga Duterte ang pinag-uusapan, masyado kayong protective. Kapag Duterte ang pinag-uusapan, masyado kayong epal. Kulang na lang himurin nyo ang mga puwet. Kapag pinakain kayo ng etchas, kakain kayo ng etchas. Ito nga ang gusto ng mga Pilipino Tayo malaman natin ang nangyayari sa bansa natin. 'Di ba? Kapag disbarment cases may nag-file kay Digong, private lang, malalaman ba natin? Alam niyo, sa totoo lang, maganda na nasa sa publiko, 'di ba? Yung mga pangyayari na 'to, kasi nalalaman natin, nagiging aware ang mga tao, ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa bansa natin. Tama pa ba na magtiwala tayo sa kagaya ni Digong? 'Di ba? Sabi ni Late Morgan, no offense here, I would be happy when Rodrigo Duterte will be arrested. Antayin natin yung ICC, mga kababayan. Pero parang tingin ko dito sa going back sa issue, etong si Attorney Vic Rodriguez, parang mga kababayan, masyado na nilang inilalayo, masyado na nilang tinatago, masyado na nilang pinagtatakpan ang mga Duterte. 'Di ba? Ganun ba ka-importante ang mga Duterte? Ganun ba sila ka-VIP na kailangan, mga kababayan, kapag may nag-file ka against them, is privately lang? Dapat hindi ito malaman ng taong bayan? 'Di ba? Silang sumisigaw, transparency, accountability. Hindi naman lingid sa ating kaalaman. Lahat naman tayo. Si Digong, publicly nga Publicly. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi niya sa patayan. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya na inubos niya mga tao sa Domoy, mga kababayan, may nilaglag siyang tao doon sa helicopter at kung ano-ano pa. 'Di ba? Ba't ngayon kapag pinailan siya ng disbarment case, bawal? Publiko. Diba? Parang naglolokohan na tayo dito. Kapag ba may gusot, kapag Duterte, kailangan takpan? Kapag may gusot ang mga Duterte, kailangan ipagtanggol? Aba, ibang bagay na ata yung ginagawa ninyo. Hindi Diyos sa mga Duterte. 'Di ba? Nung sila ay naupo, maaring pansamantala, naging Diyos-Diyosan sila dito sa bansa natin. Pero ngayon, na sila ay ordinaryong tao, hindi naman siya presidente, wala siyang immunity. So dapat, kung ano ang ginagawa sa pangkaraniwang tao, gawin din sa kanila dahil hindi na po sila super VIP gaya ng presidente na may immunity sa mga kaso. At kung may nag-file man ng impeachment ng disbarment case kay Duterte, kay Digong, at impeachment case kay Sara Duterte, mga kababayan, yan ay karapatan ng taong bayan na malaman. Yan ay karapatan ng tao
mga kababayan, napakinggan ang kanilang hinaing. Kung sila ay gusto na ipakita ito sa publiko, wala po kayong karapatan para magsabi na bakit nyo ginagawa yan. Dahil meron nga tayong freedom of expression. Meron din tayong tawag dito mga kababayan. Kung ano ang desisyon ng tao na yon, dapat mo itong irespeto. 'Di ba? Kung gusto nila, desisyon nila na ito ay ipubliko, kung gusto nila na ipakita ito sa ating media, wala kayong magagawa doon. 'Di ba? Karapatan nila 'yun eh. Kayo naman, may karapatan din kayo. Karapatan yung dumipensa. Oh. Di mag-abogado ka kay Digong. 'Di ba? Patunayan ninyo na wala siyang kasalanan para hindi siya madisbar. Pero I don't believe and I doubt na walang makikita. Kapag walang nakita, bulag yan. Diba? Oh. Axe Rockers Trading and Tracking Services. Alright. Faithful. Kaya tama lang na may justice para sa mga walang awang Pinas lang. Tama. Angelo Amarillo, kung si Marcos Sr. ay dictator sa ganda ng ginawa niya sa Pilipinas na ginaya ng maraming bansa, maganda pala ang maging diktador. I totally agree with that. Diba? Maganda ang tinakbo ng Pilipinas dati. Pasulong tayo, hindi pa urong. Mga kababayan. Sabi ni ZF, very agree sa imo boss, just subscribe. New listener here, yes, impeach Sara Ulo. Dahil sa Bla, hindi dictator si Fem. Ang totoong dictator ay ang Rodrigo Duterte nyo. Ba? Depende yan sa pagtanggap, mga kababayan. Ako talaga, hindi ko na-feel. O sabihin natin, hindi ko inabot. 'Di ba? Kasi 2 years na lang ako nung si Fem ay nawala sa pwesto. 'Di ba? Pero ang kwento na nananalaytay sa aking mga isip, na kwento galing sa mga magulang ko, galing sa mga lolo't lola ko, ay hindi po yun maiaalis, mga kababayan. Pero ngayon, diba? Ibang klase. Ibang klase. Grabe ang pagprotekta ng mga tao, ng mga nakapaligid kay Digong, para protektahan sila. Bakit nahihiya kayo na ma-disbar etong si Digong Duterte? Bakit? Nahiya ba siya nung kapag sa media nagpapa-interview sila? Nahiya ba siya na kung bumanggit siya, parang wala lang? Nahiya ba sila na sila ay pagtawanan ng taong bayan, samantalang kapag sila ang nagtatawa sa taong bayan, wala lang? Nahihiya ba sila, mga kababayan? Nasisihin sila? O parusahan sila na hilingin ng taong bayan na makuha ang hustisya? Samantalang sila Digong noon, kapag papatay, sige, taniman, pag walang baril, sabi niya gano'n, sige, bigyan nyo ng time para lumaban. I-provoke nyo. Pag walang baril, lagyan nyo ng baril. At sabi niya pa, when I was a prosecutor, we build an intrigue. We planted evidence. Sige nga. Tapos ngayon gusto ninyo pagtakpan? Diba? Sabi ni Artemio Duran, ako makadigong dati pero nung nanalo si PBBM ay kontra ng kontra ang mga Duterte at lalo na kay Sara gusto ko na ma-impeach na tama yan na matanggal sa abogado si Digong. Kita nyo? At least ito mga to, mga open ang mga utak. Salamat sir ha. Artemio Duran. Ako din, dati makadigong. Kasi nga nabudol ako. Naubudol ako ni Amy Marcos nung hindi ko pa alam ang background ni Digong. Pero, as time goes by, na lumalabas lahat ng, ng issue. Diba? Hindi ka pa ba maniniwala? Charot Beauty, Evangeline Prado, he is the best president of the Philippines. Sino po ang best president na sinasabi nyo? Kasi when you say he's or he is, sino yan? He is present. Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Diba?
Sabi ni Danny Sablay, Money Talks kasi GP. Amelia Pasiona, dapat lang i-disbar, walang kwentang tao. Kaya nga eh. 'Di ba? Pag na-disbar, mga kababayan, hindi na mapapakinabangan. Hindi niya na rin malilinlang ang mga tao kasi ang gagawin niyang gagawin nilang katatawanan ng Senado kapag siya ay abogado pa rin at tatayo siyang counsel ni Sara Duterte, mga kababayan, tagapagtanggol, kapag na-impeach, kapag nandun na sa Senado, magpapakuha na naman ng simpatiya yan, gaya nung ginawa niya nung siya po ay iniimbestigahan sa Senado. Diba, Ma'am Gina 31? Ohayo gozaimasu po. Narciso Kalima, good morning, idol. Ayan, Danilo Ditoya. Labaw na ka. Talaga ba? Bong Ferrer, he was the worst president ever. Si Digong. Okay? Rowena Aguilar, yehey. Not only impeach, dapat people power yan at paalisin sa pwesto. Kapag na-impeach, di ba? Pag na-impeach naman siya, mga kababayan, yan ay pag-alis sa pwesto. Baka sinasabi nyo, siya ay makasuhan pa. Yun ang better. Di ba? Lance Christian Baldanzo, pinaka nakakaawa si Senator De Lima, nakulong ng walang ebidensya. Yan ang tatak Duterte, mga kababayan. Yan ba ang gusto nyo makabalik sa pwesto? Paano kapag mag-anak ninyo ang nakulong ng wala namang ebidensya? Alalahanin nyo kung bakit na-dismiss ang kaso ni De Lima. Sabi ng korte, demurrer to evidence. Ibig sabihin, hindi sapat ang ebidensya. Nakita naman natin, napakinggan natin, gawa-gawa lang ang kwento laban kay De Lima. Lahat ng ebidensya ay fabricated. Bakit mo nasabi fabricated, GP? Gawain ni Digong yan eh. Diba? Siya na nga nagsabi, when I was a prosecutor, we planted evidence. We build an intrigue. Ano yung intrigue na yon na ginawa niya kay De Lima? Mga kababayan, na jowa niya si Dayan, ganito ganyan ang nagbibit-bit ng bla 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 bla. Marami pa. 'Di ba? Yes, pupunta po ako, Ma'am Gina 31. Pupunta po ako. Okay? Sabi ni Faithful, Best President si PBBM, maraming na ipamigay na lupa para sa mga magsasaka. Okay? Agree ako dyan. Mga kababayan, hindi lang lupa na naibigay, pati yung pagkakabayad ng mga utang ng mga magsasaka. Biruin nyo, mga kababayan, nabayaran nila ng bilyon-bilyon ang utang ng mga magsasaka sa land bank. Tapos nabayaran pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang utang na 1.something trillion. 'Di ba? What if Sir Mar manalo instead of Duterte sa pagkapangulo? Si Mar Rojas? Eto mga kababayan halimbawa, kaaway ko, sabihin natin galit ako kay Sara ngayon. Pero halimbawa tumakbo siya, nakatakbo. Kunwari, nakatakbo, nanalo. Of course, susuportahan ko siya. Pero hindi sa lahat ng bagay. Susuportahan ko siya kasi siya ang presidente. Pero hindi sa lahat ng bagay. Kapag mali ang ginagawa, babanatan. Pero pag tama, kakampihan. 'Di ba? Kasi yan naman ang nakalagay sa Biblia eh. Ang problema, mga kababayan, ayaw ko na maupo si Sara Duterte. Huwag naman, please. 'Di ba? Sabi ni Jasper Nunez, binoto ko yan si Digong, pero nang marami nang nadamay na inosente, tinabangan na ako. Akala ko noon nakakuha na tayo ng tamang tao para sa magsulong ng kaunlaran ng bansa. Mali pala. Alam mo, parehas tayo, bro, Jasper Nunez. Kasi nung ako po ay nasa call center at may call center na isang tao, dito ko napatunayan na wala pong, hindi nila binibet yung mga inilalagay nila sa PRRD list or drug list. Bakit? Yung kasama namin, kakilala kasi sa mundo ng call center, may community yan. May kakilala kami na isang tao nga na nakaaway niya lang yung kapitbahay niya. Siyempre ito pang gabi, mga kababayan. Nakaaway niya, ngayon, tumawag kay kapitan. Pagtawag kay kapitan, ito boss, ano to, addict to. Porket hindi natutulog sa umaga. I mean,
mga kababayan, palibhasa ganun ang style, routine ng tao, addict na. Walang bet-bet nilagay sa PRRD list. Ngayon, tinanong itong si customer service representative or call center agent, mga kababayan, pinapuntahan. Tapos yung pinapuntahan sa mga pulis, pinapipirma na kahit wala daw, kumbaga parang ibinibigay niya na ang karapatan sa mga pulis na kung ano mangyari sa kanya, wala daw kasalanan yung mga pulis. Di ba, mga kababayan? Nung pinapasama yung call center agent, hindi po siya sumama, mga kababayan. Ang ginawa niya, nagtago na lang. Kasi nakalagay dun sa pepirmahan kung ano man ang mangyari sa akin, wala kayong pananagutan, patay tayo dyan. Ma'am Emily Enriquez, I'm in for this rally. Jer Ekle, mabuhay ang Quadcom people, thank you. Angelo Amarillo, ang maganda kasi kay PBBM ay hindi niya pinapatulan ng mga cheap accusations ng mga Duterte. Na alam naman niyang pag-aaksaya lang ng panahon na lalong ikinapipikon ng mga Duterte. Palagay ko tama po kayo, mga kababayan. Dahil yung pagiging tahimik ni PBBM, yan talaga yung kinaasar nila kasi gusto nilang makagamit ng mga statement galing kay PBBM pero hindi nila makuhanan. Diba? Meron man pangilan-ngilan kagaya ng statement ng against Sara Duterte or yung anti-impeachment na pabor daw siya na wag ma-impeach si Sara, ginamit nila. Yun naman ang gusto ng mga Duterte. Kaso ngayon, 'di ba? Nagbago na po ang ihip ng hangin. Iba na ang sinasabi ng pangulo natin. Paano na 'yan? 'Di ba? Ako ba nananaginip? Roel Ohaga, nananaginip daw ako, aktivistang FAA Langer. Paano nyo naman sabihin na nananaginip ako? At paano nyo naman nasabi na MBA ako? Paano ako naging MBA? Meron ba kayong katibayan? Kayo naman Mga kababayan, ang tunay na NPA si Digong. Diba? Gusto niyo ipakita ko pa sa inyo yung pag-aamin na Digong na siya ay kauna-unahang leftist na presidente. Siya po yun. Hindi ako. Diba? Inamin na ni Duterte ang mga kasalanan niya. Bakit marami pa ring sumusuporta? I don't understand. Kasi nga daw umamin. Laitero, impeach Sara para sa katahimikan ng bansa. Tama. Without Quadcom, without impeach Sara Lustay, praise Quadcom job, Quadcom must go on impeach Sara Lustay. Tama. 'Di ba? So ayan mga kababayan ako po ay magpapahinga muna pansamantala at magkita-kita tayo mamaya doon sa EDSA People's Monument na kung saan po magsasama-sama ang mga favorite nyong mga vlogger, mga nagwagwapuhan, nagagandahan at mga makikisig. So sama-sama tayo mamaya, ipanawagan natin, impeach Sara Lustay. Sabi ni Raymart Tobera, Sir GP, pwede bang manipa dito yung simpleng flying kick sa mga didishit na bobo? Hayaan nyo na po yan, mga kababayan. Basta as long as yung mga didishit na yan hindi nagmumura, hindi po natin aalisin. Kasi malaking tulong po yan sa atin. Kasi ako, mga kababayan, sa totoo lang, yung mga bashers na yan, malaking tulong. Kayo, bashers, malaking tulong yan para sa pag-unlad. Hindi natin kailangan magpabayad. Kailangan lang natin maraming views, kailangan lang natin maraming video at more revenue para tayo ay umangat. para tayo mga kababayan ay syempre ang sarap kaya sa buhay na meron kang nagigain na goal mo, di ba? Thank you so much once again, guys. Ingat po at kita-kita tayo mamaya. Bye!